Hello mga padi. Another day, another video na naman po tayo. Sa video pong ito ay papakita ko po sa inyo kung bakit laging nababasted o laging napupundi ang ating fuse. Papalitan po natin siya ng radiance sensor. Yan po yung na-damage. Medyo matagal-tagal na rin po kasi itong dryer natin. Almost 7 years. Wala pa rin po tayong major parts na napalitan. That's why siguro sa edad niya na rin po kung bakit nasira na rin po yung radiance sensor po natin. Tanggalin po muna natin yung ating lower front cover. Susunod din po natin dyan yung upper front cover. Special tools po gamit ng front cover po natin na yan, yung upper front cover. Bali ang ginagamit po natin dyan is yung parang Allen wrench na star. Tatanggalin po natin yung board at ipapatong po natin sa taas. Ayan. Kunti-kunti lang po, matatapos din natin. Hindi ko na po nagawang i-video kasi po wala po akong katulong mag-video. Solo lang po natin ang pagawa. Again, hindi po tayo technician. Natuto lang din po tayo dahil sa mga gumagawa sa machine natin. Inoobserbahan ko po silang maigi. Ayan po, natuto tayo. Ayan, natanggal ko na rin po. Patong po natin. Ay, yung other side pa pala ng parts ng machine, tatanggalin din po natin before ipapatong po natin siya sa plywood. Ayan, natanggal ko na rin. Medyo ingat lang din po tayo. Baka po maibagsak o madamage po natin yung parts na yan. Napaka-importante po niyan. Yan po yung pinaka-motherboard ng ating machine. Pag nadali po natin yan, sigurado gastos malala. Ayan, ipapatong ko po siya sa plywood na malapad. Dahan-dahan lang po at baka imbis na konti lang ang gastos, lumaki. Ang patong lang po natin siya dyan para hindi mahila o para hindi magalaw habang tinatanggal ko po yung tab ng ating drying machine. Yung pagiging technician is mahirap, lalo bago pa lang ako. Actually, hindi po ako gumagawa ng ibang machine, yun sa akin lang. Ayoko po kasi baka madisgrasya po natin. Yan, tinatanggal po natin yung front cover ng ating drying machine. Importante po na dahan-dahan lang. Huwag magmamadali. Kasi minsan pag nagmamadali ka, lalong nadidisgrasya, lalong tumatagal ang trabaho. Simple lang naman po ito, basta may gamit ka lang. Sakit lang ginagamit ko dyan. Manual. Ayan, natanggal ko na po yung front cover. Yung inner cover, tinatanggal. Ayan, natanggal ko na rin po yung inner cover before ko tanggalin yung pinaka-tab ng ating dryer machine. Meron po pala dyang yung belt po niya, hihilahin mo. Kung gusto nyo po kayong turuan, tuturo ko na lang po sa inyo. Medyo toxic po yan, belt na yan. Ayan, tinatanggal ko na po yung plug ng ating dryer machine. Dahan-dahan lang. Bumagsak. Yan po. Kung makikita nyo, nahirapan akong hilahin. Ako lang kasi mag-isa gumagawa dyan. Walang katulong. May friend naman ako dyan. May friend naman ako dito. Kaso nga lang, may edad na. Nahirapan na rin gumalaw. Pero yan, natanggal ko na. Ayan yung belt niya, oh. Nahila. Natanggal ko rin sa
lagay sa tab niya. Boss Moises, ngayon ko palang papalitan to. Kaso ayaw atang kumihit. Pag ganito, ayun, ay hindi ayaw oh. Ayaw. Dahan-dahan inaalis ko po yung radiant sensor. Ayun, nakuha. Boss Moises, ngayon ko palang ito papalitan ha. June 15, 2026. Ayan. Nagkakamali pa nga ako magkalas niyan kasi pakanan yung pihit ko, dapat pala pakaliwa. Ayan. Ayan. Yan yung radiant sensor. Yung blue sa Pakizoom taas. nyo na lang po. Pakizoom nyo na Yung lang po white yung sa baba. video po para makita nyo yung radiant sensor. Blue sa taas, white sa baba. Napaka-importante po pala niyan. Kasi yan ang nagko-control ng init na lumalabas sa ating dryer machine. Ay matanggal, Boss Moises. Actually, tinester ko po yan, hindi ko na po naipakita sa inyo. Nasira na. Hindi pa rin Ang natatanggal. hirap tanggalin ang ano niya, harness niya. Hindi nahirapan po ako, pinersa ko pa po yan. Pero yung isa naman, yung nasa taas na harness, Ito, okay naman, natanggal po natin agad. white sa baba. Sira na to. Oh. Hindi po ganyan kadali magbaklas at magbalik ng ating ng parts ng ating machine. Patience po ang kailangan. Yan. Papalitan po natin. So yan, tinitester ko para po siguradong gumagana. Mahirap kasi kung palit ka lang ng palit, hindi mo alam kung gumagana yung pyesa na ipinapalit mo. Gumagana pa eh. So far, so good naman po yung pyesa po na yan. Hindi pa po nagloloko yung dryer natin. Ayan o. Hindi ko na maipakita sa inyo kasi medyo ako lang yung taga-video. Ako yung gumagawa, ako na rin yung nagbi-video. Kaya nahihirapan din po talaga ako. Again, sa mga gusto pong matuto, pwede ko naman po kayong turuan. Pero video lang po, video chat. Hanggang doon lang po yung kaya kong ituro sa inyo. Pero po, sinisigurado ko sa inyo, matuturuan ko po kayo para hindi na po tayo lumalapit sa mga technician. Ang mahal po kasi, sa totoo lang ha, ang mahal maningil ng mga technician plus yung pyesa pa, ino-overprice din po nila. Just in case magpapaturo kayo sa akin, mag-comment lang po kayo sa ating video. Ito yung bago. Then, re-repair ko po kayo sa friend po natin na si Moises. Si Sir Moises, na isa pong malaking tulong sa akin. Kasi pag bumili ako ng pyesa sa kanya, tinuturo niya sa akin kung paano ito gawin. Sa baba. Medyo natagalan lang din po tayo magkabit niyan. Pero sulit naman po nung naikabit natin. OEM lang po eh. Nakakabit ko na po. Ang ganyan lang naman po kasimple yan. Nilinis ko na rin, pakilinis nyo na rin po pala yung ano nyo, yung mga dust ng ano nyo, dryer nyo kasi napakarami po niya, nilinis ko pa po yan. Panoorin nyo na lang po sa ibang video ko po, nandyan po kung paano po linisin yan. Ganun po siguro talaga, medyo may edad na po yung ating mga machine, almost 7 years na po. Kaya po siguro may mga bumibigay na pong pyesa. Well maintained naman po yan kasi po marunong na ako magpalit. Nililinis ko na rin po lahat. Lahat nagagawa ko na po. Yun lang. Yan. Ito yung Hindi po talaga ako gagawa ng mga hindi sa akin machine. Turuan ko na lang po kayo. Ayan na po. Binabalik ko na po yung mga inalis ko po kaninang mga parts. Naibalik ko na po yung tab. Hindi ko na po ayan na po, tab pa lang po pala yan. Binabalik ko na po.
Sa pagbabalik po, dahan-dahan lang. Dapat po, may pinaka-gasket po siya doon sa loob. Dapat nakapasok siya doon. Ayan o. Bali, sinisipat ko pong maigi. Ilaw natin, Boss Lali. Yan, finally na ikabit na natin ang maigi. Yan, nilagay ko na rin po yung front door ata ito. Yung kinakapitan ng front door o yung kinakapitan ng dryer tab. Yan. Same procedure po sa pagkakabit ng tab. Yung nasa ilalim na valve, dapat may ilagay nyo ng maayos. Which is, ituturo ko na lang po sa inyo. Ituturo ko na lang po sa inyo yan. Kung gusto nyo po. Medyo pasensya na po, medyo maingay sa labas. Nasa kalsada po kasi tayo. Kinakabit ko na rin po yung binabalik ko na rin po yung lagayan ng mga lint. Diyan po ipinapasok yung lint cover po natin. Diyan po nasasalo lahat ng dumi. Lahat ng dumi na nanggagaling sa dryer po natin. Nagkamali nga po ako dyan naikabit ko na yung front door bago ko palang binaklas ko ulit para ikabit ko po yan. Pero yan, again, dahan-dahan lang po, hindi naman po tayo nagmamadali. Actually, ginawa ko po yung machine na yan alas 2. Natapos ako alas 7. Ganoon ako kabagal. Hindi, kasi ang dami ko pa rin namang nilalaban nung time na yun. Tapos nagme-merienda kami, nagkikwentuhan. Hindi ko naman totally sineryoso yung pagkakabit ng yung pagpapalit na yan. Ini-enjoy ko lang kasi mahirap magseryoso. Ang hirap, baka lalo tayo magkamali. So, tinatanggap naman po natin yung comment ng mga friend ko na nandyan kasi may mga friend ako na nandyan na kahit pa paano nakakatulong sa akin. Yan, dahan-dahan lang po. Kinukumpleto ko lang yung mga tornilyo. Dapat ang mga tornilyo niyan is kumpleto para hindi po siya gumagalaw-galaw o umuuga-uga. Yun. Daming tornilyo pala nun. Sa mga padigod po dyan na nanonood ng video ko po, paki-like, subscribe, at paki-share na rin. Paki-share na rin po itong video para sa kaalaman ng iba. Pasensya na po kayo, medyo mahaba. Hindi ko po kasi ma-edit ng paiksiin kasi hindi na siya magiging detailed. Ayan, ikabit ko na rin po yung front door. Yan na yung front door niya. Isa-isa lang po na ikakabit natin yan, dahan-dahan. Para po mas detailed at matutunan nyo po talaga kung paano. Yung iba nga po, shortcut ko na. Kasi malamang alam nyo na rin po yan kung paano. Ayan o, kinakabit ko po yung lower part ng ating front door. Ayan, kinabit ko na po yung board. Ayan, nililinis ko lang. At, yan na po yung hood. Totornilyo na lang po yan. Totornilyo na lang po natin bago natin ilalagay yung pinaka-cover niya. May cover pa po kasi siya na nagpo-protect dyan sa pinaka-board. Ayan na po. Konti na lang, finish na po tayo. Yung lower parts na lang ng ating machine. Ayan yung lower front cover. And finally, tapos na rin po tayo.